So, ang ating pag-aaralan po sa umaga pong ito ay pagpapatuloy po ng ating pag-aaral para malaman natin kung anong ibig sabihin nung tayo po ay maging alagad ng ating Panginoon. Kaya ito ay discipleship series. Ano po? Nagkaaral po tayo ng iba't ibang larawan na may kaugnayan sa ating pagiging alagad ng ating Panginoon. So, sa umaga po ito, pag-aralan natin ang larawan na ang ating Panginoon, ang siyang puno ng ubas, at tayo ang mga sanga. So, dito sa John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So, ito po isang kabanata sa Ebanghelyo ayon kay John, na doon sa 15 kabanata na yon, ito ang nilagay na pangangaral ng Panginoon. Nilalarawan na siya yung puno ng ubas, ang Ama magsasaka, at tayo kanya mga bunga, tayo mga Kristiyano. So itong kabunga sa 15:1 to verse 8, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, it takes away. And every branch that bears fruit, it prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. You will be my disciple. So ito may kaugnayan, itong larawan na ito, may kaugnayan kung tunay nga tayong alagad, di ba? Kasi meron siyang if, kanya. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you will be my disciples. So tayo po yung mga branch ng isang ubas. Lahat na nagtatanim ng ubas, in-expect nila, mamumunga yung ubas nila. So kapag yung sanga hindi nagbubunga, ay puputulin nyo kayo. Kasi useless lang yung branch na yun dahil sa nagbubunga. So tayo po ay magsimula na po. Tingnan niyo yung mga salita. Abide in me, and I in you. As the fruit branch cannot bear fruit of itself unless it abides in me. He who abides in me does not abide in me. If you abide in me, and my words abide in you. So, ang pinaka-common na salita na mababasa natin dito ay abide. Kasi, ano lang yun, common sense. Kapag sa ng ubas, ay pinutol mo, mamamatay siya. So, kinakailangan siya manatiling nakakabit doon sa puno ng ubas upang siya manatiling mabuhay at siya ay magbubunga kanya. So, ano bang ibig sabihin ng salitang abide? Actually, alam na po natin yan. Pag tayo po abide, hindi kayo manatili. To stay or remain. Ganyan. Ang mapapasin natin, ito po ay present tense. Pag ito'y pagkasalukuyang panahonan, in other words, ito'y nagpapatuloy. Then, pag future, di pa nangyari. Pag past tense, tapos na. Pag present tense, ito'y nagpapatuloy sa kasalukuyan. So, ito po ay continual action, ito'y patuloy na paggawa. Ganyan. Kapag tayo'y nananatili sa isang bagay. So, yan ang ibig sabihin ng abide. So, ang ibig sabihin, pag tayo alagad ng Panginoon, hindi ito paminsan-minsan. O kaya, hit and miss. Patsamba-tsamba. Hindi rin siya gano'n. Ito ay patuloy at deliberate na paggawa, mga kapatid. Pag sinabi deliberate, ito ay ginagawa mo na iniisip mo siya. At meron kang plano sa iyong ginagawa, deliberate. Meron kang intensyon. Hindi yung pabatsi-batsi ka lang, pachill-chill. Hindi nga. Pag sinabing deliberate, pinag-iisipan mo, ikay seryoso na bagay na yun. Yun yung sabihin ng deliberate action. Hindi ito hit and miss. Minsan, nandun ka, minsan wala ka.
Minsan gumagawa, minsan hindi. Hindi siya gano'n. Dito sa John chapter 15 verse 10. Kung tinutupad din niyo aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kung kayo sa John chapter 8 verse 22, kung kayo manatili sa aking salita, tunay nga kayo mga alagad ko kanya. Ibig sabihin, kung tinutupad natin ang utos ng ating Panginoon, kayo mananatili sa kanyang pagmamahal kanya. So meron sa kondisyon. Tayo mananatili sa grace ng ating Panginoon kung tayo tinutupad kanya. Dito sa Tagalog, maganda salita niya. Tinutupad kanya. So ito po ay present progressive. Ito nagpapatuloy. Tinutupad mo siya kanya. Tinutupad mo siya. Katulad daw ng ating Panginoon na tinupad niya ang utos ng kanyang Ama. At siya nanatili sa pagmamahal ng kanyang Ama kanya. So isang pagmamahal, pag-ibig. Actually, maganda pa, pagmamahal. In other words, ikay mananatili sa biyaya ng Diyos. In other words. So ikay mananatili sa pag-asang meron kang kaligtasan. Dito sa John chapter 8 verse 22, kung kayo mananatili, tingnan nyo sa salitaan Tagalog, mananatili, ganyan. Meron pwede mo sabihin, sabi kung kayo mananatili, ganyan. Pwede mo sabihin nyo. Pero pagka inulit niya yung mananatili, ganyan, ito yung nagpapatuloy. Ikay mananatili sa kanyang salita, dahil sabi rito, tayo yung tunay ng mga alagad. So dito sa mga talatang ito, magigings natin ng ating sarili kung tayo mga alagad nga ng Panginoon o hindi. O kaya, kung tayo may kakulangan sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, ito yung ating pinag-iisipan. Paano tayo nananatili sa ating Panginoon? Ay, dito, kung tinutupad natin ang utos ng ating Panginoon, ay mananatili tayo sa Kanya. Katulad ng ginawa niya, siya tumupad sa utos ng kanyang Ama, at siya nananatili sa Ama kanya. Dahil din sa John 8:32, kayo mananatili sa akin, tunay nga kayo aking mga alagad. So ang ating pagpapatuloy sa ating Panginoon ay sa pagsunod ng kanyang kautusan. So the moment na huminto tayo sa pagsunod sa Panginoon, ay hindi na tayo nananatili sa Panginoon. So yung salitang once saved, always saved, hindi totoo. Meron siya kondisyon. Tunay tayong alagad kanya kung mananatili tayo sa salita ng ating Panginoon. So dito yung sabi natin sa taas, hit and miss. Minsan, tinamaan mo, minsan hindi. Then pala, ibig sabihin, isa lang, may kayo mananatili sa ating Panginoon sa kanya mga kautusan kanya. Ayun sabi niya. Ngayon, ang isang ubas, yung sa kanya, ubas din. Unless nag-graft ka ng iba. Hindi ko alam kung posible yun kasi sa grafting, ginagawa nila, o kaya budding. Kung meron isang mangga, limbawa, na matamis yung bunga niya, at yung mangga mo, maasim. Imbes na patay mo yung mangga mo, kukuha ka ng sanga doon sa matamis na mangga, ilalagay mo doon sa mangga mo. Yung sanga na yun, matamis ang bunga niya. Pero, mangga pa rin siya. In other words, yung mga sanga ng ubas din yun. Kung ano karakteristik ng puno ng ubas, ganoon din siya nga. Kasi, bubas siya. So, imposible na ang isang sanga ng ubas ay di ubas. Hindi rin po pwede na isang sanga ng ubas ay mamumunga ng ibang bunga. Kung ubas siya. Yun ang makikita natin, di ba? So, ibig sabihin, dito sinasabi ng talata, pero it is necessarily implied na kung tayo po yung ubas, tingnan ninyo. In chapter 10, verse 12, mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo kanya? Yung igos pa, yung fig. Ang mga ibos, ang puno ng ubas kanya. In other words, yung mga puno ng ubas, pwede siyang mamunga ng igos kanya. Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalang tubig. Sabihin, pagka, ako nakita ko na ito eh. Pagka yung tabang na ilog, pupunta siya sa dagat, makikita mo yung kulay, iba.
Iba yung kulay ng taba, iba yung kulay ng alak. Hindi naman magbabago yung maalat na tubig, ganun pa rin yung kulay niya eh. Sabi, pag pumasok yung fresh water doon sa maalat, magiging maalat siya. Kasi masasama na doon sa maalat. Ibang kulay nila. Meron ding lugar sa pagitan ng Indian Ocean at saka Pacific Ocean, boundary nila, makikita mo. Iba yung kulay ng Indian Ocean, iba yung kulay ng Pacific Ocean. Pero parang silang dagat. Yun yung sinasabi dito ni Santiago. Imposible kanya na yung isang punong kahoy ay mamumunga ng ibang bunga na iba doon sa punong kahoy kanya. So in other words, yung sanga ng punong kahoy ay katulad ng punong kahoy. So kung kumukuha ng sustansya yung sanga ng ubas, ubas pa rin siya. Yung dahon niya, dahon ng ubas. At yung bunga niya ay bunga ng ubas. Ganyan. Yung buong bahagi ng puno ng ubas ay ubas. So makikita natin, ang ibig sabihin, kung tayo nakakabit sa ating Panginoon at siya yung puno ng ubas at tayo kanya mga sama, katulad natin siya. Yun ang punto ng talatang ito, di ba? Kaya sa law of nature, like begets like. Ibig sabihin, yung manok, hindi siya pwede manak ng aso. Yung mga chismis na mababda ng anak ng isda, hindi totoo yun. Impossible yun. Like begets like. Ibig sabihin, kung ano yung nanganganak, gano'n yung anak niya. So, kung ano yung puno ng ubas, gano'n din kanya yung sanga ng ubas. So, tayo po'y nakakabit sa ating Panginoon. So, tayo natututo doon sa sustansya ng ating Panginoon. So, doon sa larawan na binibigay dito, kapag gano'n ang mangyayari sa atin, tayo kumukuha sa sustansya ng Panginoon. Sa pamagay na kanya, turo kanya, yung mga sanga ay magiging katulad ng punong kahoy. So, we will be like ng ating Panginoon. May katulad tayo ng Panginoon. We will be like Christ. Yun ang spiritual application na tinutunan ng larawan na ito. Dito sa Lucas chapter 6 verse 40. Ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro. Hindi pwede yun. Kahit kayo lang mas marunong yung nagtuturo, so tinuturuan. Maaari minsan, na smart estudyante niya, pero mas marunong yung guro. Subalit ang sinamanganap na si nanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro kanya. Ang pinag-uusapan dito kasi hindi yung guro doon sa idea ng sa eskwelahan. Yung guro rito ay yung tagapagturo ng kanyang alagad. So yung sinasabing larawan dito, hindi tayo maghihigit sa ating Panginoon. Definitely hindi. Pero magiging katulad tayo ng Panginoon. Katulad niya yung larawan na sinasabi, yung sanga ng ubas, kumukuha siya ng sustansya doon sa puno ng ubas. So, magiging katulad siya ng puno ng ubas. Diba? So, ganoon din tayo. Ibig sabihin, basically, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Tayo ay alagad ng Panginoon. Tayo sanga ng Panginoon ng ubasan. Sa katagalan na tayo kumukuha ng sustansya sa ating Panginoon sa pamagitan ng katuroan ng ating Panginoon. At sinasabi tayo eventually, magiging katulad natin ng Panginoon. Yung karakter ng ating Panginoon. Kaya, kapag nakakita kayo ng punong ubas, ala kang makikitang bahagi ng ubas na hindi katulad ng ubas. Yung ubas niya. Kasi, saka siya ng ubas. Kung tayo saka ng ubas, ng ating Panginoon, ang puno ng ubas, katulad natin ng Panginoon. So, hindi maaari na tayo ay kumukuha sustansya ng Panginoon sa pawagin ng kanyang turo at ikay magbubunga ng iba. Unless, hindi mo susunod yung kanyang tuturan, di ba? Pag susunod natin tuturan ng ating Panginoon, may katulad natin ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya. So, yun ang basic implication ito pinag-aaralan natin. Kasi ginamit niya yung larawan ng ubas. Actually, ang ubas, hindi sa punong kahoy, sa isang vine. Kaya nga po, kung ano yung bagsakan ng ubas, ganoon din kanya yung ubas, ganoon din sa kanya. So, this is 1 chapter 2, verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya,
ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Yan talaga yun. Kapag tayo nananatili sa ating Panginoon, in other words, ang ibig sabihin nun, tayo sumusunod sa ating Panginoon. So, maging katulad natin ng Panginoon. Kung ano ang ginagawa ng Panginoon, kung ano ang pag-uugali ng ating Panginoon, kung ano ang pagsasalita ng ating Panginoon, kung ano ang kanyang pag-iisip, doon din tayo. Kasi doon lang, sa kanya lang tayo natututo. Wala naman tayo ibang pinanggagalingan ng ating natututunan, kundi sa ating Panginoon. So, maging ganoon din tayo. Tingnan niyo sa isang sangbahayan. Bakit yung mga tao sa sangbahayan, sa isang pamilya, more or less pare-pareho sila? Isang pare-pareho pananalita nila. Bakit? Nakatira sila sa isang tahanan. Ganon din sa ating Panginoon. Yung kanya mga katuruan, hindi sila katuruan, parang parang academic activity lang, hindi. Eskwelahan, academic yun. Nag-aaral tayo ng theory, minsan nag-aaral tayo ng principle na wala namang application. Minsan wala. Pinag-aaralan natin yung theory ng ating mga bagay-bagay kung anong pinag-aaralan natin. Wala silang epekto sa atin. Yun ay mental activity sa misa. Pero sa katuruan ng Panginoon, hindi sila academic. Sila ay practical. Sabihin, binabago tayo ng Panginoon. So, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga prinsipyo na wala buluhan. Totoo, mayroong mga bagay na hindi natin pwedeng gawin, pinaniniwalaan natin. Totoo yun. Tulad na kailangan natin paniwalaan at kung ano ang Diyos, sinong Diyos. Pero may mga bagay na tinuturo sa atin na practical. So, tingnan ninyo, ang pinagagalingan ng ating mga ginagawa ay ang ating kaisipan. Kung ano nasa kaisipan mo, yun ang gagawin mo, siyempre. Yun ang nasa kaisipan mo eh. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang inyong kayamanan, doon nasaan ang inyong puso, kanya eh. Yung puso doon, kaisipan. Saan ang kayamanan mo kanya, yan ang nilalaman ng inyong kaisipan. Hindi ibig sabihin no. So, kung ano nasa ating kaisipan, yun ang gagawin mo. Kung ano nasa yung kaisipan mo, yun ang maging karakter mo, siyempre. Yun ang guiding principle ng iyong pamumuhay. At yung kanyang kaisipan, tinuturuan tayo na kontrolin natin ang ating mga pagnanasa, ang ating mga choice, ang ating mga desisyon. Nilalagay tayo doon sa tama. Yun ang katuruan ng Panginoon. Yun na sa Romans chapter 12. Nung unang panahon, pag pinabasa ko ito, hindi ko siya maintindihan. May sabi ni Pablo nga ako. Pero pag binasa natin siya ngayon, bakit yung siyang libutan? Hindi nila ina-appreciate ang turo ng Panginoon. Ay, kalokohan lang yan. Bakit? Kasi kailang kaisipan, hindi mo nila binago. Sila yung makasang libutan. Anong kahalagaan ng mga sinasabi ng Panginoon sa mga taong ano? Pag binago natin ang ating kaisipan, ayon sa sinasabi ng Panginoon, yun ang sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ng sanglibutan ito kanya. Hindi lahat ng sanglibutan masama, hindi naman gano'n. Merong common characteristic ng mga tao na neutral, na common sa lahat. Pero merong characteristic ng sanglibutan masama. Yun ang sinasabi sa talatang ito. Huwag niyong tularan ng sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano nagpapabago doon? Ang salita ng Panginoon, yung kanyang kalooban. Pagka tinransfer mo yung kaisipan at naunawaan mo ang mga salita ng Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Yun yung kasunod na salita. Mapapatunayan mo kung ano mabuti kanya. Malalaman mo kung ano yung mabuti, di ba? Talo pa. Ano yung kasiyasiya? Malalaman mo yun. Kung lumulang pa ano nakasiyasiya, mga material na kasiyahan, pag nakita na naunawaan mo ang sinuturo sa atin ng hindi pala yun tunay na kasiyahan mo. Iba ang kasiyahan na dinutulot ng ating Panginoon. At malalaman mo dito ang kalooban ng Diyos. So yun, doon mo lang ma-appreciate yun pagka binago mo yung kaisipan.
at itulungan mo yung kaisipan sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong walang interest dyan, ay yung pakialam nila. Hindi nila alam kung ano yung tama. Hindi rin nila kung ano tunay ng kasiyahan. Hindi rin nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya binabago ng Panginoon, una, ang ating kaisipan. Ito ang kumukontrol. Palagi natin inuulit, pang silang plaka. Ito ang kumukontrol sa atin. Pagka nakikinig ka sa mga scientists, nasisira ang ulo nila sa definisyon ng kaisipan. Hindi nila may paliwanag yun. Kasi yung kaisipan, it's not a matter. Wala siyang space, wala siyang, wala. Hindi mo nakikita. Hindi mo siya nahawakan. So, hindi siya material na bagay. Yung brain, yan ang material. Ang brain, yan ang kumukontrol sa ating physical na katawan. Ang ginagamit natin kaisipan lamang tayo po ay yung ating utak. Pero iba yun, magkaiba sila. Yung mind, yan ang will, yan ang control sa atin. So, ano yung naisip mo, ano pinapaniwala, ganoon ka. Di ba ganoon? Pag nakita mo yung ibang reliyon, ibang ginagawa nila, hindi natin ginagawa, pa yun ang kailang kaisipan. Sa kailang mabuti yun. Eh, yun ang maling pinanggagalingan ng kailang kaisipan. Pero tayo tinuturuan ng Panginoon. Maswerte tayo, bakit? Tama ang ating nakikita. Tama ang ating narinig. So, wala tayong problema doon. So, doon makikita natin, pag nananatili tayo sa Kanya, ano sabi rito? Lalakad din tayo katulad ng paglakad niya. So, pagka meron tayong issue sa mga bagay, ang dapat mong tanungin, kung buhay ang Panginoon, gagawin ba niya? Pagkasagot, hindi, huwag mong gawin. Pagkasagot, oo, pwede mong gawin. Alam mo naman kung gagawin ng Panginoon, kilala mo yung Panginoon, di ba? Ayos sa sinasabi niya sa Pinaksulatan. So, tayo po ay galing doon sa sanga. So, dahil tayo sanga, ganun din, katulad tayo ng punong kahoy niya, di ba? Hindi tayo pinamag-iba sa pinanggagalingan natin. So, ang ating pinaniniwalaan ay galing sa ating Panginoon. Ngayon, pag tayo po isa nga, ang expectation, magbubunga nga. Doon nagbubunga yung puno. Kailan magbunga nga, otherwise, useless ka. Yung may-ari ng puno ka, putulin ka. Perwisyo lang ng space ka, patayin na natin. Hindi naman nagbubunga. Dati kami sa Tanlac, meron kayo punong kain ng mangga sa likod. Hindi naman siya nagbubunga. Hindi pinutol namin. Perwisyo lang yun, di ba? Wala naman siyang use, maliban doon siya nakatanim, pero wala siyang bunga. So, kung tayo po ay alagad ng Panginoon, at tayo inilalarawan sa sanga na nakakabit sa ubas, na siya ng ating Panginoon, expectation ng Diyos, magbubunga ka. You have to bear fruit. Di ba? Sa John 15 verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, posible yun eh. Physically speaking, posible na ang isang sanga hindi magbubunga, posible talaga yun. Ay inaalis niya. Bakit? Eh, hindi sila nagbubunga eh. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Ito yung prinsipyo ng pruning. Pagka tapos na yung nagbunga yung ubas, nililinis nila. Yung mga sanga na hindi nagbunga, puktulin nila yun. Tapos yung nagbubunga, lilinisin nila. Para lalo magbunga yung mga sanga na nagbubunga kanya. Katulad ng kahit ano, yung halimbawa, papaya, ang dami niyang bubulaklak. Para maging malaki yung bunga ng papaya, putulin mo yung ibang bulaklak. Dahil kung magbubunga lahat yung maliliit lahat yun, yung dami niyang kakain ng sustansya, magkukonsentrate maliliit na bunga pupunta sa'yo. Pag puputulin pang bulaklak to, magkukonsentrate yung sustansya doon sa ilan na yun. At magkakaroon ka ng malaking bunga. Ganon din sa puno sa ganitong puno, yung mga bunga, yung mga ubas. Kaya kung wala tayong bunga, hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos. Isipin mo kung ikaw yung Diyos, ikaw yung magsasaka, yung ubas mo hindi nagbubunga. Eh, anong tingin mo sa punong ng ubas na yun? Ikaw ba'y matutuwa?
puputulin mo siya. Magagalit ka pa nga eh. Sa akin pala ko dito nga. So, ang Diyos kasi ang magsasaka. Ang Panginoon ng puno, tayo siya nga. So, kailangan tayo ay magbunga. Yan po yung kailangan. Ano yung bunga natin? So, ito yung mahirap sa nag-aaral tayo. Kailangan magbunga. Ano yung bunga mo? Kung nangminto ka lang doon sa bunga, ano gagawin mo? Kailangan alam natin kung ano yung bunga na yun. Para alam natin kung anong gagawin mo. Kaya kung bumibili ka ng mga bagay-bagay, tapos kung bibigay sila ng instruction doon sa loob ng package, minsan gusto mo sunugin yung instruction, di ba? Hindi mo siya maintindihan. Imbes na tulungan kanyang maayos mo yung binili mo, magugulo na yung utak mo, hindi sila marunong gawa ang direksyon, di ba? So, ano yung bunga na yun? Kailangan natin malaman kung ano yung bunga na yun na sinasabi ng ating Panginoon. Ito po ay, first of all, para magbunga ang ubas, kailangan meron siyang sustansya, di ba? Hindi siya magbubunga pag bata pa siya. Pero certain time, pag siya'y lumaki na at umabot na sa maturity, magbubunga siya. Ngayon, sa unang pagbubunga natin, kailangan ganun din. Tayo magkaroon ng paglago sa ating pananampalataya, magkaroon tayo maturity ngayon. Ito sa 2 Peter, chapter 1, verse 5. Ito, verse 8. Para wala sa Galatians chapter 5 na maliban lang sa iba ang kailang point of view. Si Pedro, sinasabi niya yung simula. Siya ka magsisimula, siya ka matatapos kanya. Sabi rito, at dahil dito, gawin ninyo lahat ng inyong makakaya. So tingnan niyo, pumalik tayo sa kanina. It's a deliberate effort, di ba? Kaya, makakaya, meron kang effort. Natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Alam pa rin po natin, iba-iba yung binigay sa atin ng Panginoon. Iba-iba, hindi naman tayo para-para pagkakataon natin. Iba-iba yung binigay na kakayahan ng ating kaisipan, ng ating katawan, iba-iba. Pero, doon sa ating makakaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan siya gamitin, kanya. Tustusan o dagdag sa ating pananampalataya. Bago tayo naging Kristiyano, so palataya naman tayo. Kaya nga naging Kristiyano tayo. Pero kailangan natin dagdagan yung taunang pananampalataya ngayon, kanya. Nagkabutihan. Ito po salitang virtue o kabutihan, hindi ito yung tamang salin. Ang sinasabi ng mga dalubhasa sa salita Grego, ang salitang virtue ay moral courage sa niya. Ang ibig sabihin ng moral courage, o courage, kung anong pronunciation niya, ginagawa mo yung tama, regardless na yung sabihin ng at ang kabutihan ng kaalaman. So, meron ka ng alam, yung initial na yung kaalaman, kailangan pa rin dagdagan, ganyan. So, dito sa Matthew chapter 28, verse 19, gawin yung alagad ng mga bagsak. Meron ka na natutunan doon para kayo maging alagad. Doon sa verse 20, at turuan niyo silang gawin ang lahat ng mga bagay na bakit pinag-utos sa inyo. Meron pa ngayon pagtuturo para manatili kang alagad. Ganyan. So, dalawang pag-aaral nyo. Kasi iba mga inaaralan natin na hindi Kristiyano, sabihin nila, marami pa akong dapat malaman. Totoo ito. Pero meron ka muna dapat malaman para maligtas ka. Yun ang kailangan mong gawin. Huwag mong pakialaman muna yung ibang mga bagay. Para pag-aaral lang yan, kailangan matuto ng magsalita na o manuwa mo yung wikang English, ganyan. Bago magpatuloy sa pag-aaral, dahil kailangan mo yun para basahin mo yung mga bagay na pag-aaralan mo, di ba? Huwag muna problemahin nyo. Problemahin mo muna yung dapat malaman. Simula. Pero kailangan magpatuloy sa pag-aaral ganyan. So yung unang kaalaman, pananampalataya, ay sapat yun para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Yung pangalawang pagkakaalaman, ito na yung molding ganyan. Parang yung pattern. Inaano na tayo ngayon. Sinashape tayo. Sinashape. Ano yun? Ang kaalaman ng pagpipigil o self-control. Pero self-control, yung pagpapigil sa iyong sarili. Ang tao, binigyan tayo ng natural na kaisipan ng Diyos. Binigyan rin tayo ng natural na pagnanasa ng Diyos. Nandun sa atin lahat yan. Actually, may mga pagnanasa na binigay ng tao. Normal sa tao yun.
pag ginamit mo siya sa tamang paraan, nagkakasala lang tayo pag hindi tayo marunong magpigil sa mga bagay na yun. Kasi yun, ang pagkain, normal yun. Ang problema doon, kailangan kumain para mabuhay ka eh. Kaya palayan kumakain at hindi mo makontrol mas mana yun. Doon mo lang nakikita yun ng mga laking giant. Hindi ka naman po inusulto yung malalaki. Pero hindi tayo lalaki, hindi tayo kumakain. Pero may mga tao na may problema din sila. Kaya kahit hindi sila kumakain, lumalaki sila. Pero normally, pag wala tayong control, yun ang problema. So tinuturuan tayo munang magkaroon ng self-control. Ganyan. Pag tayo natuto ng self-control, matututo ka magtiis. Dahil kailangan tayo magtiis sa mundong ito. Number one, hindi naman natin kontrolado ang siyang libutan. Hindi natin kontrolado ang ating sitwasyon. May mga bagay na dapat mong pagtiisan. At para tayo makarating sa langit, kailangan magtiis. Yan ang sabi ni Pablo, di ba? Doon sa Romans chapter 8, sa tayo din sa pag-asa ito, kanya. At ang pag-asa na hindi pa natin nakikita, kailangan tayo maghintay na may pagtitiis kanya. Dadaan tayo ng iba't ibang klaseng paghihirap, suliranin, pagsubok sa mundong ito, bago tayo makarating sa langit. So, kailangan matuto ka ng pagtitiis kanya. At ang pagtitiis na pagiging makadiyos o kabanalan, ibig sabihin ito eh. Ang kabanalan, ang ibig sabihin po noon, ikaw ay namumuhay na hiwalay sa kasalanan. So, ikay mamumuhay sa nahiwalay sa kasalanan, kailangan magkaroon ng pagpipigil at pagtitiis, di ba? At kapag kayo naging tulad ng Diyos, nahiwalay kaya sa, namumuhay ka nahiwalay sa kasalanan, matututo ka ng pagmamahal sa kapatid. Hindi ko maintindihan ng salin na ito, mga kapatid. Pagkatapos dito sa pag-ibig ng pinakamataas, brotherly love, yung sinasama rito. Sabihin, meron tayong pagmamahal sa kapatid. Anong ibig sabihin, no? Meron tayong malasakit sa kapatid. Gusto mo rin siya maligtas, katulad mo. So, ito'y pagtulong sa kapatid niya. Yan ang ibig sabihin, no? Pagmamahal sa kapatid. Hindi naman palaging financial o physical lamang tulong yun. Sa lahat ng mga bagay na pwede natin gawin, para sa kapatid, kaya gagawin mo yun. At ang pagmamahal sa kapatid, pag-ibig. Ito po ay salitang agape. Ganyan. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang salitang agape o salitang pagmamahal na galing sa agape, ito ay pagmamahal na walang kaugnayan sa iyong damdamin. E tulad ng ating Panginoon sa Romans chapter 5, nang ibigay niya kanyang anak sa atin, tayo mga makasalanan. Tayo ay kanyang makakaaway kanya. So kung ang damdamin ng Diyos sa pinairan niya, papatayin tayo ng Diyos. Doon sa pagmamahal na yun, ano nasa Diyos? Pagpipigil. Pagtitiis, di ba? Dahil nagtitiis ng Diyos yun eh. Ano pa yun? Dahil hindi siya lumalakad sa kasalanan, hindi niya gagawin ng isang bagay na masama kanya. At siya ay may pagmamahal sa atin. At yung pinakamataas, yung salitang agape, ganyan. So ito meron siyang beginning at meron siyang ending, ganyan. Doon sa verse 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito'y nasa inyo at dumarami, so in other words, hindi lang siya qualitative na nasa atin, quantitative na rin. Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So ito pala yung requirement bago ka magkabunga. Doon sa Galatians chapter 5, binulit siya ni Apostle Paul sa ibang paraan. Subalit ang bunga ng pag-espiritu ay pagmamahal, pag-ibig, kagalakan, joy. Hindi po, mga salita nito magandang pag-alahalan. Yung salita kagalakan, iba yung sa kasiyahan, hindi magkapareho yun. Iba yung happiness sa joy. Ang joy ay yung magandang damdamin na galing sa'yo. Dahil sa iyong pananampalataya, hindi galing sa labas. Lahat ng kasiyahan na galing sa labas, lumawala yun. Bawa, birthday mo kayo. Nag-celebrate kayo. Hindi masaya na. Pagkatapos, wala na. Yung joy, hindi mawawala kasi galing sa iyo.
Yun ay bunga na yung pananampalataya sa Diyos. Kapayapaan o peace. Ito po ay dalawang kahulugan. Kapayapaan, the sense na yun, hindi mo gusto yung may alit o meron kang kaaway, etc. At yung kapayapaan ay dahil ikaw ay hindi nakaaway ng Diyos. You are reconciled with God, so meron kang kapayapaan. Yun ang dahilan bakit sa gitna kung anong nangyayari sa atin, hindi ka nagugulimihan. Bakit? Kasi alam mo, temporary lang yun. Dahil ng araw, makakaptan din natin, gusto natin makaptan, tayo makaptin sa langit. Kanya. Itong kapayapaan na ito, may respeto sa itong paraan. May pagkakataon ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga lagad sa tubig. Sa bangka sila. Ang Panginoon natutulog siya. Tapos nagkaroon ng malaking hangin, yung kanyang mga lagad ay nagulmihan na. Ginising nila ang ating Panginoon. Sabi naman kayo, huwag kayo tataranta. Daros, wala kayong dapat, hindi kayo mataranta, nandito ako kanya. Sabi niya, pinahinto niya yung hangin, lumitaw. Yun ang kapayapaan ibig sabihin, no? Kasama mo ang Diyos eh. So, ano mangyari sa'yo? Wala problema, kanya, kasama mo ang Diyos eh. Pagtsatsaga, yun nga, bunga ng pagtitiis. Yung tinuturuan tayo ng Espiritu Santo, ang kanyang salita, ito rin po, kailangan natin unawaan ito. Baka titignan nito ng mga Pentecostal na miraculous na hindi. Ang buwa ng Espiritu ay hindi yung galing yung Espiritu mismo. Yung salitang galing sa Espiritu kanya. Ito yung metonymy. Ang ibig sabihin, kung pinag-aaralan natin ang salitang ipinahig ng Espiritu Santo, yung ibig sabihin, no? Pagtsatsaga kanya, kayo matututong magtsaga. Bakit? Dahil gusto mo makamtan yung marting sa langit. Yun ang ginawa ni Pablo sa Philippians chapter 3. Sabi niya, hindi sa inaaring ganap ko lang. Anong ginagawa ko? Hinakalimutan ko sa likod. At tinitigong ko nasa harap. Nung tsatsaga siya maglakad hanggang sa mga lating. Kagandahang loob. Tingnan yung dalawang salitang ito. Kagandahang loob at kabutihan. Magkaiba yan. Ang kagandahang loob, ito yung kaisipan na gusto mo makatulog palagi. O ikay maging kapakinabang sa iba. Yan ang kagandahang loob. Ang kabutihan, ginagawa mo yung mabuti. Hindi mo ginagawa yung masama. So yung kindness and goodness, para magkapareho, pero magkaiba. Yung goodness, maaaring yun ang prinsipyo, bakit gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Pero yung kabutihan, yun ang paggawa mo ng mabuti, hindi ko gagawa ng masama. Ang katapatan, siyempre, hindi katapatan sa ating Panginoon. At sa tao rin. Kung Kristiyano, tapat siya sa lahat. Ibig sabihin, kaamuan o meekness. Yung kaamuan, hindi gentle, hindi nang ibig sabihin nun eh. Palagi natin sinasabi ang meekness, ang ibig sabihin, pinapailalim mo sarili mo sa Diyos. Ang ibig sabihin. Katulad nga ng aso. Yung aso may ngiti. Pwede ka niya kakagating. Katulogay mo sa kanya, hindi ka kakagating. Bakit? Amo ka niya. Nagpapailalim siya sa iyo. At pagpipigil sa sarili kanya. So itong lahat na ito yung natututunan natin. Pag pinag-aaral natin ang salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Laban sa mga ngiti, walang kautusan. So hindi sila kasalanan. Kung walang mga bagay na ito, walang kautusan laban sa kanila, hindi ito kasalanan. Kasi ang kasalanan, ibig sabihin, paglabag sa kautusan. O hindi sila malabag sa ng kautusan. Sa pag ginawa mo, ito ka nagkakasala kanya. So yun ang unang bunga ng dapat nating isipin. Hindi magbubuhay ang ubas kung hindi siya mature, siyempre. At wala sa sapat na sustansya, hindi siya magbubunga. Kaya may mga punong kahoy na din nagbubunga kahit kailan. So magkailangan mo tayo magkaroon ng spiritual maturity at spiritual growth. Ito po, dito tayo matatapos. Kailangan nating dagdagan ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos para makapaglingkod tayo sa Diyos. Kahit saan tayo pumunta, at kahit ang gawin natin, kahit anong ginagawa mo, pagka ikay nagtsatsaga na pagbutihin mo yung ginagawa,
Kaysa ano sa kasal mo yung mga ginagawa. Hindi kayo magtatagumpay. Kahit anong ginagawa mo. Kaya nag-aaral ka. Pag nag-aaral ka, hindi sapat yung ginagawa mo yung sinasabi ng teacher mo. Bilang halimbawa, ako nasa grade 6. Nakita ko yung mga lumang notebook na nakalagay dun sa cabinet ng teacher namin noon. Binasa ko. Yun ay advanced. Advanced doon sa pinag-aaralan namin. Sinulat ko na. Pinag-aaralan ko na. So, nung nagdi-discuss kami, alam ko na yung sinasabi ng teacher. So, malalaman yan kanya. Doon sa notebook nandun doon. Yung sabihin, okay lang yung makinig sa teacher. Okay yun. Pero kung daragdagan mo yung pagkakataon na matuto ka pa, lalo kang matututo, di ba? So, yun ang ibig sabihin ng increased talents and opportunities. Lahat tayo may ganyan. Walang tao, walang ganyan. Kahit na yung pinakatahimik na tao, mayroon siyang kakayahan. Tapos, yung opportunities, mo sabihin walang pagkakataon. Ang pagkakataon hindi dumarating. Ginagawa, di ba? Hindi tayo umaasa sa swerte. Hindi totoo yun. Ito isa. Matatsambahan mo, pero hinahanap mo yung opportunity. Bakit kayo nagtapos na ng eskwelahan? Ano ngayon? Meron kang degree. Ano gagawin? Kung degree lang ang nakuha mo, ano kwento nun? Anong gagawin mo? Di ba gano'n ng trabaho? Hindi pupunta sa iyo. Hahanapin mo. Halimbawa, ikabubuhay mo, hanapin mo yun. Hindi lalapit sa iyo. So, yun ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 25, verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang mga sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. So, ito yung talents sa English, pero sa Tagalog, ari-arian. Mas tama pa yung salin ng Tagalog o Pilipino. At ang alipin walang pakinabang, so wala siyang ginawa. Nandito yung ari-arian na pinagkatiwala sa iyo. Anong gagawin mo? Ang alipin walang pakinabang ay tapon niyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit na manghipin. Ganyan. Anong gagawin mo? Kailangan meron kang gawin sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung mo sabihin wala siyang binigay sa iyo, meron. Kailangan mong gamitin yun. Sa iyo pa sariling pangangailangan, siyempre, dahil yun naman ang layo ng mga bagay na yan. Pero higit sa lahat, sa ating paglilingkod sa Panginoon, gamitin natin. Tayo po ay may mga kapatid na sociable. Gamitin mo yung sa Panginoon. Pilit natin sa ating makakaya kung mayroong opening, turo may Ebanghelyo. Hindi lahat ng tao interesado dyan, alam po natin yun. Pero meron naman tayong karunungan para makita mo kung meron kang butas doon na pwede yung pasukan o wala. Sa pagkikipag-story mo lang sa tao, makikita mo kung pwede mo siyang ngalan o hindi. Kaya kung ayaw niya, pagpag mo na yung paka mo, bahala Diyos sa kanya. Pero kung interesado siya, huwag mo sarili pintuan niya. So, dito tayo magtatapos mga kapatid. Papatuloy po natin sa susunod. So, basically, simple lang ang ating pinag-aaralan. Pag nakita mo yung prinsipyo na ang Diyos ang magsasaka, ang Panginoon ang puno ng ubas, at tayo sa Kanya, may obligasyon ng Panginoon. No, di ba? Ang obligasyon ng Panginoon, ingatan niya yung mga sanga niya para sila magbunga. Paano tayo niingatan ng Panginoon sa pamagitan ng Kanya magsalita Kanya. Ngayon, pag ang Panginoon hindi nagbunga yung kanyang mga alagad, may problema siya. Hindi siya nagtagumpay pagka gano'n. Hindi naman pwede yun. Ang challenge po sa atin ay sa atin. Dahil ginawa ng Panginoon ng gawain niya, tapos na siya. Andiyan niya ang mga salita na binigay niya sa atin. Lahat ng mga bagay na kailangan, binigay na niya lahat yan. So, ang challenge yan nasa atin. Paano kailangan natin alamin ang mga bagay na yun at kailangan natin gamitin. So, paano mo kayong gagamitin nyo? Yun ang challenge sa atin. So, yan ang mahalagang picture na ito na tayo po inilalarawan bilang sanga sa puno ng ubas. Maraming salamat mga kapatid.